Nandun pa sa kabila ba yung simbahan eh. Wala naman dito eh. Alam ko na! Lumalabas to sa sinakulo. Hindi ba? Magandang araw mga kaibigan. Sa araw na ito, tatalakayin natin ang buhay at karera ng isang tanyag na aktor sa pelikulang Pilipino, si Joaquin Fajardo. Kilala bilang isa sa mga pinakakilalang kontrabida sa industriya, si Fajardo ay nag-iwan ng makabuluhang marka sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Dito lang sa Pinoy Wisdom, si Joaquin Fajardo, na kilala rin sa screen name na Jack Fajardo, ay ipinanganak noong 1932. Bagamat hindi gaanong nailalathala ang detalye ng kanyang kabataan, naging tanyag siya sa kanyang husay sa pag-arte bilang kontrabida mula noong dekada 60s hanggang 80s. Nagsimula ang kanyang karera sa showbiz noong early 60s at mabilis siyang nakilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa iba't ibang genre ng pelikula, partikular sa mga action at comedy films. Isa sa mga unang pelikula na kanyang kinabilangan ay ang Mga Tigreng Tagabukid noong 1962. Mula noon, sunod-sunod na ang kanyang mga proyekto na nagpatibay sa kanyang reputasyon bilang isang mahusay na aktor. Ang kanyang mga pagganap ay madalas na sinasabing puno ng intensidad at authenticity na nagbibigay ng buhay sa bawat karakter na kanyang ginagampanan. Kilala si Joaquin Fajardo sa kanyang mga memorable na pagganap bilang kontrabida. Isa sa kanyang mga pinaka-iconic na papel ay bilang buwaya sa pelikulang Di Bali na Lang noong 1987. Ang karakter na ito ay nagpatibay sa kanyang imahe bilang isang epektibong kontrabida na kayang magbigay ng takot at saya sa mga manunood. Bukod sa kanyang pagganap bilang buwaya, marami pang ibang pelikula ang kanyang kinabilangan tulad ng Super Inday and the Golden Vibe at Bobo Cop noong 1988. Ang mga pelikulang ito ay nagpakita ng kanyang versatility bilang isang aktor na kayang mag-adapt sa iba't ibang uri ng kwento at tema. Ang kanyang husay sa pagganap ay hindi lamang limitado sa mga pelikula. Pati sa telebisyon, siya ay naging isang paboritong kontrabida. Ang kanyang malalim na boses at kakaibang estilo ng pag-arte ay nagbigay sa kanya ng natatanging lugar sa puso ng mga manunood. Ang kanyang kontribusyon sa industriya ng pelikulang Pilipino ay isang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng local entertainment. Sa kabila ng kanyang tagumpay sa pelikula, si Joaquin Fajardo ay isang pribadong tao pagdating sa kanyang personal na buhay. Hindi gaanong nailalathala ang detalye tungkol sa kanyang pamilya at personal na mga gawain, ngunit kilala siya bilang isang dedikadong artista na may malalim na pagmamahal sa kanyang sining. Ang suporta ng kanyang pamilya, lalo na ng kanyang ina, ay isang mahalagang salik sa kanyang tagumpay sa gymnastics. Namatay si Joaquin Fajardo noong Pebrero 2009, ngunit ang kanyang legasiya bilang isang iconic na kontrabida sa pelikulang Pilipino ay nananatiling buhay sa puso ng mga manunood. Ang kanyang mga pelikula ay patuloy na pinapanood at pinapahalagahan bilang pag-alala sa isang aktor na nagbigay ng malaking kontribusyon sa sining at kultura ng Pilipinas. Ang kanyang mga pagganap ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga bagong henerasyon ng mga aktor at manunood. Si Joaquin Fajardo ay isang halimbawa ng isang tunay na alagad ng sining na nagbigay ng kanyang buong husay at dedikasyon sa industriya ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang natatanging estilo ng pagganap at ang kanyang mga iconic na papel ay nag-iwan ng tatak sa kasaysayan ng pelikula sa Pilipinas. Sa kabila ng kanyang pagpanaw, ang kanyang mga pelikula at ang kanyang legasiya ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at saya sa mga manunood. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa aming kwento tungkol kay Joaquin Fajardo. Huwag kalimutang mag-subscribe
para sa iba pang makapigil-hiningang kwento ng ating mga paboritong personalidad. Hanggang sa muli, paalam. Dito lang sa Pinoy Wisdom.